quote niya itong si Senadora Chis Escudero, Congressman Toby Tiangco, na kapalit nga nitong impeachment ay itong budget appropriation po. Ano pong masasabi nyo ukol nga po dito, Prof? Ito ba'y maganda pang hakbang laban sa mga kritiko ni Vice President Sara Duterte or masama sa kanila? Well, basically, ang katotohanan po nito, yung napipinto naman na pag-file nila ng impeachment is something that I think the camp of the Vice President is already expecting, and I believe hindi sila titigil, dito sa kanilang agenda. Pagdating sa plunder, pagdating sa corrupt, bakit hindi silipin itong si Balulong at si Bungitngit? Bakit si Bibi Sara? Takot kayo. Mga unggoy. Pumunta kayo doon sa mountain. Doon kayo nababagay. Konsentador ka sa mga gawaing mali. Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama. Okay lang ang babae, wag lang yung lalaki. Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Ang presidente nyo parang naging newscaster na. Tagapagbalita na. Ang presidente ngayon, iba na ho ang trabaho. Ano na, Kuya Goods? Oo. Siya ho, taga-report ngayon. Kinuwento niya yung pag-cancela raw ng passport ni Saldi ko. Kakatawa, no? From the higher position, naging reporter na ang mama. Kawawa ang mama. Sobrang siguro pag-iisip na bahong-baho na ang kanyang karakter. Kailangan niya talagang maglinis. Agoy. At meron hong balita rito na yung PCO dati na si, ano pangalan yun? JJ ba yun? J ano ba yun? Acting Secretary J. Sinibak. Bakit? Kailan ba to? 10 hours ago. Kita nyo, kakasiba ka na. At meron dito title ito ni Bitag Official, Senator Rapi Speak Up. Napapasama ka sa matandang tulpo. Agoy. Mukhang binabanatan na yung kuya niya ata ito. Hindi natin alam bibigyan lang natin ng reaksyon. Mga solusyon, BBM lalo nagpapabagsak sa ekonomiya. Totoo naman. Walang magandang maibigay. Walang magandang solusyon. Dollar magsi-61 na. 60. 59 na ho eh. Diba? So yung ekonomiya talagang medyo nawindang-windang na. Agoy, saklap. First ever in the history na isang presidente walang magawa. Kapag hindi na kaya, wala na. Tigil na. Wag na hong magtrabaho. Mag-resign na. Ganun lang yun. Tsaka napakaraming nagre-resign sa panahon niya. Napakaraming nai-issue. Ayaw mo pa. Ito lang sasabihin ko sa iyo, boss, amo, manager, Mr. President. Kung gusto mong malinis ang pangalan mo, kahit papano lang pero hindi kasi malilinis ng husto yan eh. Ganito gawin mo. Ipakita mo sa tao na kaya mong ipakulong yung pisan mo. Kaya mong i-freeze ang asset. Pero dito, ikukwento mo na napakansela na yung passport ni Saldi ko, tapos Anong kwento? Ganun-ganun na lang yun. Gusto mong bumalik ang tiwala ng tao. Wala naman tiwala ang tao sa iyo. Nagtiwala ang tao dahil kay Bibi Sara. Dinala lang ang pangalan mo. Dahil sa pamimilit ng inyong kapatid at yung ibang tao na nagkumbinsi kay Bibi Sara. Totoo, di ba? Ano pa yung mga balita? Alamin natin ngayon. Ito, tataka ko dito sa bayan-bayan, lalong nagiging magulo ang gobyerno dito sa mga bayan-bayan, black-black. Kasi sila yung mga inuutusan eh. Di ba? Hindi nga natin alam dito kung magkano natatanggap nito eh.
Baka meron namang 77, 30, 30, 30, 100, 100 dito Oo, dahil kasi sa pangit ng mukha nito, wala nang maniniwala. Nagtataka ako dito sa stream media, nakukuha pa nilang interviewin. Na mukha. Diyos ko po, mama. Oo, saan mo ba nakuha yung hulma ng mukha? Ay, pasok na nga natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mukha ng mama na yan. Sila yung mga, bumabatikos. Ngayon, pinapaingay nila itong travel abroad ni Kong Pulong. 'Di ba? Napakarami raw hiling na travel clearance. Wala na kayong pakialam doon. 'Di ba? Kung kayo gamitin niyo rin yung pagkakataon niyo at yung bakasyon niyo para makapag-travel kayo. At saka wala kayong pakialam kung yung sinasahod ng tao igagastusin niya sa pagta-travel, ha? Yun ang tinatawag na leisure ng isang tao. Kayo talaga, masyado kayo. Meron lang kayong mga isabi. Kala nyo, Diyos mo yun naman. Mamaya, yung pangit na mama na yun, na taga-bayan-bayan, makikita nyo kung paano nahulma yung muka sa pangit. Ay, pasok natin to, yung balitang ito. Ang passport ni dating Congressman Zaldico, isa sa mga akusado sa flood control scam. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo nito. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ibig bang sabihin ay mapapauwi na sa Pilipinas si Zaldico? Alam mo, Gigi, yan ang nais mangyari ng Malacanang. Maibalik na nga dito sa Pilipinas si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pero alam naman natin na hindi ganyang kadali yan dahil kailangan pang makipag-coordinate ng ating bansa sa Interpol nang sa gayon makapag-issue ng red notice at makatulong para maibalik dito sa Pilipinas ang dating kongresista. Pwede rin siyang mapadeport kung makita na meron siya mga violations doon sa mga immigration law. Pero kung matatandaan natin, Gigi, just a few days ago, nagsagawa rin ng press briefing si Interior Secretary John Vic Remulla doon din sa Malacanang. At doon niya sinabi yung posibilidad na baka nga hawak na ni Zaldico yung Portuguese passport, baka nga roughly around 7 years. Hawak na raw niya yan, di natin alam. Pero ang sabi nga dyan ni Secretary Remulla, kung matatandaan natin, pwede naman daw na makipag-coordinate din ang Philippine government sa Portugal nang sa gayon makatulong din sila na maibalik dito sa Pilipinas ang nasabing mambabatas. Wala tayong extradition treaty dyan sa Portugal. Pero umaasa ang DILG na mangyari yan yung nangyari doon sa Timor-Leste. Kung matatandaan kasi natin, si dating Congressman Arnie Teves, nakipag-ugnayan lang yung Philippine government sa Timor-Leste nang sa gayon ay matukoy kung nasaan siya. At bagamat wala rin tayong extradition treaty doon sa nasabing bansa, nakatulong din naman yung coordination para matukoy yung kinaroroonan ni Arnie Teves. So ito rin yung inaasahan na mangyari ng Pilipinas sa Portugal just in case nga na naririyan pa rin si Zaldico. Doon sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos kanina kung saan sinabi niya na kanselado na nga ang pasaporte ni Zaldico, kasunod niyan ay yung direktiba niya sa Department of Foreign Affairs at sa Philippine National Police na makipag-coordinate na sa mga embassy sa iba't ibang bansa para masiguro na makatulong itong mga embahadang ito, matukoy ang mismong lokasyon ni Zaldico at maibalik siya dito sa Pilipinas. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Ang magre-report, pasok! Para tiyakin na hindi maaring magtago itong report ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sa ito galit na galit siya dito kay Zaldico. Bakit sinira ang pangalan? Kahit naman hindi lumabas ang video ni Zaldico, sira na ho ang pangalan nyo. Oo, plus na lang talaga na lumabas yung video. Diba, isipin nyo mabuti, kung hindi dahil dyan sa mga anomalya na yan, sa mga fact-checking ng kalamidad, Diyos mo Marimar, kahit sabihin mong 5,500 ang nagawa, isang iglap. Alam mo, analyze natin himay-himay natin ng konti. Kaya pala may sinabi siya na 5,500 flood control. Okay na. Doon siya nagkaroon ng naratibo na sabihin ko sa tao ito, di umano, na meron tayong 5,500 na nagagawa at ongoing pa iba. Yung pala, lahat pala yun. Oo, pawang kasinungalingan. Alam niya
Bakit siya nagpa-imbestiga dyan sa ICI? Diba? Iimbestigahan nyo kung sino. Pero ang tumbok nun, titirahin nila yung mga kontraktor, DE, at yung mga dati. Alam nyo, may baho nga. Ito lumalabas na issue. Kasi nagulat tayo, bakit nauna pang mapakasuhan o mapabigyan ng usapin itong mga dating senador na nasangkot. Oo, nasangkot sila noon. Pero hindi naman yun ang pinaka main character at main target ngayon eh. Ang target ngayon, mailabas yung big fish. At nagtataka tayo Ang Blue Ribbon ngayon, parang wala nang investigation sa flood control. Parang ang iniimbestigahan ata nila, Bureau of Custom ata o BI. Hindi ko maano parang gano'n na ang lumalabas eh. Nawawala na yung issue. Sa flood control, unti-unti na lang nadadivert. Pansinin nyo, wala na ang pangalan ni Balulong. Wala na masyado eksena. Diba? Ano yung pinaka-pantatakip nila? Si Diskaya, pumunta sa NBI, magpapakulong. Si former Senator Bong Revilla, hihintay na lang yung pumunta doon sa DOJ ba yun? O sa para maghain ng kanyang counter affidavit. Yun na. Tapos wala na. Puro saswela na lahat. Diyos ko po. Pilipinas, ano nangyari? Flood control, muli mas binigyan ng pansin ng taong bayan kaysa sa impeachment. Kita nyo? Alam nyo, yung impeachment na yan na naman ang pantatakip nila. Saan, Kuya Goods? Dito sa anomalya ng flood control, totoo nga naman. Nagkakaroon na naman sila ng boses, kaya meron silang pinapalabas sa mga taga-bayan-bayan para umingay. Diba? Hindi nga tayo nagkamali. Yung mga paandar nila ay naluluto na. Sinimulan nila ng November, hanggang, papasok na ang January, February, papile na naman sila ng impeachment. Pagkatapos, na naman? Sasabihin na naman ng Supreme Court, hindi pwede. Pero, wag tayong pakasigurado. Bakit? Natapyasan na ng isang senador. Nagigets ko na. Kaya pala gusto nilang pakasuhan kagad yung ibang senador na nadadawit dyan sa flood control o yung bigayan, para yung boto, di ba? Pansinin nyo yung boto, makuha nila yung impeachment. Kasi naka-archive lang yan sa Senado. Pag nabuksan na naman yan, wala si Senador Bato, kulang na yung boto. Diba? Isipin nyo. Pero hindi sana wag pumayag yung ibang senador. Alamin natin yung flood control, mas binigyan pa ng pansin kesa sa impeachment. Whatever attack they may be having on the Vice President at the moment, I think kumbaga ilang beses yung balik sa kanila. Kasi nga yung gravity tsaka yung magnitude ng issue na meron tayo ngayon. So if you're asking me kung ito ba ay tatangkilikin pa ng taong bayan, siguro parang ang attention ang focus ng mga kababayan natin ngayon is really to know the mastermind and the culprits behind the billions of pesos stolen, especially dito sa flood control na scandal na to, at hindi na itong 125 million confidential funds ng ating ikalimang Pangulo. No? Kumbaga parang naumay na sila dito sa issue na to, and I think they want to move on from this issue to the bigger picture, which is of course the flood control scandal, which I believe the President and Malacanang really has a direct handover. Muli pong umugong, Prof, ito pong pagbuhay muli ng impeachment. In fact, naglabas din ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol po dito, at may nabanggit siya as per, kino-quote niya itong si Senadora Chis Escudero, Congressman Toby Tiangco, na kapalit nga nitong impeachment ay itong budget appropriation po. Ano pong masasabi nyo ukol nga po dito, Prof? Ito ba'y maganda pang hakbang laban sa mga kritiko ni Vice President Sara Duterte or masama sa kanila? Well, basically,
katotohanan po nito, no, yung napipinto na naman na pag-file nila ng impeachment is something that I think the camp of the Vice President is already expecting, no, and I believe hindi sila titigil, no, dito sa kanilang agenda, basically, to file the impeachment, because the impeachment is the only way by which they could derail the vice president from eventually becoming the president in 2028. No? And yun nga, binabalik tanawan ni VP Sara yung nagdaan na impeachment complaint sa kanya, and maliwanag naman, ano, and I think this is already known to the public how it was orchestrated, especially in the lower house. At ito talaga naman kinumpas ni former Speaker Martin Romualdez, at syempre sinang-ayunan ng mayorya ng mga kongresista para dahil sa pera. Kaya sinang-ayunan yung mga yan eh. Dahil merong 77, di ba binulgar yan ng taga Baguio? Binulgar din ni Kat Joby. Ano nangyari? Kahit magkasama-sama pa sila, ilang kongresista ngayon, tahimik yung mga yun eh. Napakatahimik nila dahil pag hindi sila nagtigil, baka yung ibubunyag ni Saldico, kasama na sila. Naghihintay na lang tayo ng video pa. Pero siyempre, nag-iingat din si Saldico. Baka matuntun siya. Kung nasaan siya. Pero, mag-aantay lang tayo. Baka maglabas pa yan ng panibagong video na talagang ikagugulat ng lahat. File nga ito, no, laban sa ating ikalawang Pangulo. At it turned out that there were lapses and there were technical, sabihin nating oversight dito sa pagpa-file ng impeachment. That's why the Supreme Court ruled in favor of the Vice President. But I think it will not stop them from doing the same thing. Although, what I'm seeing right now is that medyo iba yung dynamics, no, noong 2025. Sabihin na natin, sinabi ni Sir, nakikita niya na hindi titigil. Totoo. Dahil may mga unggoy at pangit na talagang walang katigil-tigil, at sinabi rin yun ng asong iyak ng iyak, na meron daw grupo na mag-hain ng pangalawa ba? Impeachment again against sa VP Sara. So eto na nga sila. Nag-iingay na naman sila, hindi natin alam what behind the scene. Ano ang kalakip ng kanilang pag-iingay. Ito naman pagdating sa plunder, pagdating sa corrupt, bakit hindi silipin itong si Balulong at si Bungitngit? Bakit si VP Sara? Takot kayo. Mga unggoy, pumunta kayo doon sa mountain. Doon kayo nababagay. Well, ano ba siya? Kinatawan ng distrito, Miss Universe. Bakit trabaho ng isang congressman ay katawanin ng kanyang distrito? Kita nyo, masyado kang iyakin eh. Representative ka lang unggoy, wala kang hawak na distrito. Hindi mo alam kung gaano kamahal ng taong bayan, si Kong Pulong sa kanyang distrito. Ikaw masyado kang nagpa-appeal. Masyado kang apektado. Inggit ka yan. Yung mga tao na hindi mo alam kung saan humuhugot ng mga matino pa ba utak nyo? Nagtatanong lang ho kami Ang layo-layo ng Davao, dyan sa opisina mo, bakit nakatuon kayo sa Davao? Diba? Lagi sila nakatingin sa Davao At ito rin yung grupo na ito ang maghahain ng impeachment kay VP Sara. Kaya alam nyo na kung sino yung grupo na makukulit at matitigas ang panga. Ito yung mga inggit at takot. Dahil pa sa 2028, tatastasin sila lahat. Hindi sila makakapwesto dahil magbabalik sila sa mountain. Yan. Masyado kayo maingay ngayon. Porket meron kayong kakampi. Kampihan nyo lang ng kampihan. Malalaman naman natin sa 2028 kung sino ang magwawagi. Diba? Bagong affidavit ni VP Sara. Lumutang umano yung maano man lang
Aso na naman tayo sa maanumalyang confidential fund talaga naman talaga. Oh. Ano naman yung pinagsasabi nito? Alam nyo, nakaka-irita na sila. Oo, meron daw mga bagong affidavit na lumulutang na umano'y maanumalyang confidential fund. Di ba nasagot na nga yan? 2022 hanggang 2025, walang anomalya. Oo, tama ang paggamit. Pero bakit ang kukulit nyo talaga? Bakit sa mga Duterte lang kayo nag-iingay? Bakit hindi nyo kayang gawin yan? Diyan sa nakaupo. At hindi nyo kayang gawin yan doon sa nag-iipon ng perang mali-maleta. Diba? O, balita, ipasok at bibigyan natin reaksyon. Wala pa mang isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang. Kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Munsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Ito na. Dito tayo magkakaroon ng reaksyon. Parking lot, milyon-milyon, mali-maleta. Ito, bibigyan ko lang kayo Wait lang Bibigyan ko lang kayo ng isang example. Sino ba yung lumalabas noon sa investigasyon na nagsasabi na si VP Sara daw ay nag-aabot ng sobre-sobre every month? Yung matanda na nagsasalita nung investigasyon. Asa na ngayon yun, di ba? Oo, wala rin. Di ba? Ito na naman, meron na naman silang kwento. Sino kaya scriptwriter? Saan kaya nakukuha yung script nito? Magaling din, ginagamitan nila ng matalinghagang mga wordings. Pero hindi naman yan nakapanipaniwala. Mga batang grade 5, grade 4, grade 6, nakakaintindi na ho. Alam nila kung ano yung ginagawa niyong sarsuela. Million naman daw na sakyan. Parang, nakakakuha kayo ng idea dito sa mali-maletang pera na dinideliver, tapos ipapasok nyo yung bagong affidavit. Ang sakit nyo sa banks mo. Diba? Ang sakit nyo sa banks. Wala na kayong talagang inisip, kundi talaga birahin ang mga Duterte at talagang mawala sa landas nyo sa 2028. Ay, kaso nga lang, sorry kayo, mahal ng tao mga Duterte. Patunay. Sino patunay? Baka magulat kayo. 32 million plus ngayon. Yung iba, nagkalasa na. Wala nang solid north. Sino nagsabi niyan? Di ba? Si Atty. Respicio. Wala nang solid north. Yan. Paano nagka-solid ang north? Wala namang. Mga ang-anga na lang talaga yung mga naniniwala sa ganyan. Ngayon, reporter na ang trabaho ng amo nyo. Siya na magre-report. Kaya naman pala, PBBM, sinibak si dating PCO Acting Secretary Ruiz sa MECO. Ano to? Hindi ko alam to Ano daw ito? Pasok natin. Yan ang talagang tuluyan ng sinibak. Si dating PCO Secretary, J. Ruiz. Si paring Jay. Di ba nilagay ito sa MECO no? Oo, naalis siya sa nilagay sa Manila Economic and Cultural Office. Ganon. Dito po sa latest, kagabi ko ito nakita Oo. ay pinapalitan na siya
ni sino bang pumalit? Si Maralit. Oo. Cherbet Karen Lucero Maralit. Okay. PCO Yusek din ang pumalit sa kanya. Galing din sa PCO yan. Inalitan siya bilang director, isa sa mga director ng MECO, Board of Directors. Ayun. Ba't ba ganun, no? Kapag tanggal ka sa PCO, dinadala lagi sa MECO, no? Sa MECO. Para siguro, huwag ka na magdamdam. Doon sa MECO naman, wala kang ganong gagawin. Doon sweldo ka ng malaki. Ako lang. Nasa abroad ka pa. Diba? At ang parang kang ambassador dyan. Ngayon, tuloy nasa tinanggal. Kasi diba, lumutang yung mga bali-balita na meron daw Bolt na nawala na 5 milyong piso. Ang ganun? Oo. Saan? Ano sa ba nabalitaan? Sa PCO. Sa PCO noon. Ganun ba? Sinong nagdaro ng Bolt? Binitbit yung Bolt? Nawala yung laman. Ganon. Nawala yung laman. Hindi ko nabalitaan yun. Hindi. Hanggang sa Senate hearing, nakarating yan eh. Ganun ba? Nung tinatanong yung budget ng PCO, naitanong yan kay Secretary J. Ruiz? Hindi, kay Secretary na? Dito na kay Secretary Dave Gomez. Oo. Nako. 5 million. Saan kayo napunta? Ay, alam na. So ito, nagbabakbakan. Title ito ha. Hindi ko alam kung ano yung mensahe rito. Alamin lang natin ngayon. Kasi, nagsalita na ho ang kanyang brother na si Bitag. Official, si Ben Tulfo. Patungkol ho dito sa kapatid niya. Magsalita ka. Sabi niya ganon. Senator Rapi, speak up. Napapasama ka sa matandang Tulfo. Ibig sabihin, yung matandang Tulfo, ang sumisira, ganun ba yun? Ang pagkakaintindi natin na hindi natin binibigyan ng kulay. Pero, pag inisip mo, title, Senator Tulfo, speak up. Napapasama ka sa matandang Tulfo. Agoy. Ano kaya ito? Manong Ben, ano ba ang malalaman namin ngayong umaga? Konsentador ka sa mga gawaing mali. Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama. Okay lang ang babae, wag lang yung lalaki. Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay. Siya lang ang magsasalita. Kasi siya ang may karapatan magsalita. Siya yung nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan, dahil kapangalan mo, kaapelyido mo, Tulfo ka rin, pero tayo ka muna. Kami po nagsasabi noon pa man, nahihiya na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Kaiba po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po ay nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at nilalaban po namin. Kung ano yung tama, yun pong papairal natin. Kami po sa Bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko. At guilty po siya. Hindi po. Isa lang po ang pamantayan ng Bitag. Ang mali ay mali. Kung totoo man. Kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita. At may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Hindi po yun. Diretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko naman ng kapatid ko eh. Bagamat kuminsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi, magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po nung pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets nyo? Kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin. At hindi po pwedeng kuya kung magsasalita. Kasi susoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon? Na ikaw nagsasalita? Gusto mo magpa-epal? Ang point ko rito, let the guy speak kung siyang may issue. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, ikaw kuya, o ikaw magsalita sa'yo, o ikaw magsalita sa'yo, senador, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot.
Ako nadadawit, ako'y magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwatuwid o mali. Whether totoo o hindi, pasinungalingin mo o hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay naming mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kakmisa kami. Matatanda na po kami. Para tuloy ang ginagawa rito, para kami isang katarbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng, well, sabihin natin na pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Rafi, o sige, magsalita ka mo para sa akin. Okay lang yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob, nagsalita, hindi naman kayo naninirahin sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay. Bakit ka nakikialam? At bakit ka nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi, kuyang, konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Anong ibig sabihin noon? Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay, wag mo kaming isama doon sa ipagtatanggol mo dahil di ka tagapagtanggol namin. Marunong kami magtanggol. Sometimes just shut up and then mind your own business. Agoy. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit, kami magkakapatid. Whether yung dalawang senador o ako, lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Yun narinig nyo. Sinoplak ni Kuya Ben itong kanyang nakakatandang brother. Kita nyo naman kasi naman nakialam. Ayun lang ang natin nakikita ang reaksyon. Shut up! Yun ang sinabi niya. Diba? Hindi ka binigyan ng karapatan magsalita para sa kanyang kapatid. Ngayon, ito ang tanong. Totoo ba ito o hindi? Kasi tatanong tayo. Ang tao, mahilig sa chismis. Ngayon, inahalam nila kung sino yung bebot. Naku, kung totoo man yan, wala tayong magagawa. Kasi, sabi nga ni Sir, Manong Ben, kung ayaw magsalita, wala kang magagawa. Ganun, kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!